Dito rin inilahad ng Pangulo ang patuloy na pagpapagawa ng pamahalaan ng mga infrastruktura upang makaakit ng mga turista sa bansa. Iginit din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon na siyang magbubukas ng mas magandang kinabukasan para sa ating kabataan. Bago umalis patungo ng Maynila, sorpresang binisita ng Pangulo ang ongoing construction ng Municipal Gymnasium ng Dapa na nasunog 3 taon na ang nakakaraan. Sa bawat pagkilos ng pamahalaan, unang isinasaalang-alang ang kapakanan ng mamamayan. Ang kaunlarang madarama na ng taong bayan na tutulong para sa bansa upang marating ang layunin nitong mapabilang sa mga bansang First World. Ay magpasalamat talaga ako sa lahat na nagawa dito ng kabutihan ni GMA kasi napakalaking bagay dito sa Siargao. Yun lang ang ano namin dito na talagang wala kaming ibang masabi kundi magpapasalamat sa lahat na nagawa dito sa amin. Patuloy ang aming pagsubaybay sa mga proyekto ng pamahalaan ukol sa flood control. Sa ating mga nagdaang episodes, ipinakita namin ang benepisyo ng bagong Agno Flood Control and Drainage Project sa lalawigan ng Pangasinan. This time, ay ang lalawigan naman ng Camiguin at Butuan City ang aming binisita. Alamin ang updates ng mga proyektong isinasagawa dito para paghandaan ang posibleng trahedya dala ng global warming sa panahon ng tag-ulan. Ang pagkilos ng DPWH Cluster 2 Major Flood Control and Drainage Project sa ating ito. Isang bangungot para sa mga Camiguinons ang trahedyang tumama sa kanilang bayan 9 na taon na ang nakakaraan. Hindi tubig kundi putik at mga bato ang rumagasa at kumitil sa daang-daang buhay. Grabe yun kasi may rain cloud o buhawi. Tumama doon sa bundok na yun, nung bangon na yun. Nagulat nga kami, biglang nagbaha. Ang daming tao, na ang daming patay. Kasi hindi nila kalain, malakas na ulan, tinamaan tayo ng buhawi na malaki. Eh yung bundok na yan, talagang ano yun yung parang forest yan, protected area natin yan. Tapos ang daming ang kahoy, ang daming bato, talagang putik na bumaba, hindi tubig lang. Sabay-sabay, ang daming bato. So, lalo na dito sa Camiguin, buong area is volcanic, volcanic yung texture ng ano natin, buhangin. So talagang biglang bumuhos. Hindi namin naintindihan na ba't ganun na experience namin na maraming namatay. At para hindi na maulit ang pagbubuwis ng buhay at ari-arian, dulot ng hagupit ng kalikasan, kasalukuyang isinasagawa ngayon sa lalawigan ng Camiguin ang Upper at Lower Sabo Dams. Tinatawag din itong check dam o debris dam. At kung may slit dam ang Ormoc City para mapigilan ang pagragasa ng mga punong kahoy patungo sa mga kabahayan, pipigilan naman ng Sabo Dam ang mudslide mula sa kabundukan na mas mapanganib pa kaysa sa ordinaryong tubig baha. Namadali natin. From 2001, ngayon na-implement na. Mabilis kasi nga pinaintindi namin sa lahat ng tao and everything. So ito, makatulong talaga of course, sa atin dito sa Camiguin. Now, it's there, hindi na yung baga, yung pag merong ganun uli, I hope hindi rin, pero at least mapreventa natin na walang mamamatay. Kasi yung Sabo Dam na yan, maganda yung Sabo Dam. They thought all along it's a dam na may tubig. Hindi pala, pag yung may baha lang, sinasalo lang yun, sinasala lang yung putik, yung debris, or yung kahoy na yung tubig, mahina na lalabas doon. Kami naman, on the part sa province, saka sa DPWH, yung sa maintenance doon. So, malaki talagang tulong. Sa ngayon ay halos 15% na ang natatapos sa proyekto at inaasahang mapapakinabangan na ito sa susunod na taon. Samantala, napawi na ang pangamba ng mga taga-Butuan City sa lalawigan ng Agusan del Norte sa pagkakagawa ng mga bagong dike at flood wall na pipigil sa tubig baha sakaling muling umapaw ang Agusan River.
Ito ay ang Lower Agusan Development Project na pinondohan ng mahigit 4 na bilyong piso. Itong Lower Agusan Development Project, ito yung kinonstruct nating flood control project dito sa Butuan City. Alam niyo itong Butuan City, ito yung outlet ng Agusan River. Itong Agusan River ay nabumula pa sa upper watershed ng Agusan River Basin na around 11,400 square kilometers. At lahat ng tubig na nahuhulog dyan ay nade-drain sa Agusan River at walang ibang outlet kung hindi itong Butuan City, ito Butuan Bay. Kaya itong Butuan City ay madalas na nakakaranas ng matitinding baha dahil dito lahat natatapon ang tubig na nanggagaling sa Agusan River mula doon sa itaas ng river basin ng Agusan. Kabilang sa proyekto ang pagsasagawa ng Magsaysay Viaduct, improvement of Agusan River and Cut-Off Channel, improvement of Bansa and Masao Rivers, at construction of urban drainage system sa lungsod ng Butuan. Ang dalawang earth dike naman ay ginamitan ng sodding at tinaniman ng Carabao grass para mas maging matibay ang pundasyon laban sa tubig baha. Ang ginawa natin dito, dalawang mga mag-parallel dikes ang ginawa natin para yung tubig baha na due to the overflowing of Agusan River, makukonfine natin between the two dikes. Itong dalawang dike nating ginawa, isa sa West Bank kung naroon ng Butuan City at saka itong dito ngayon kinatatayuan natin, ay may pagitang distansya na 800 meters apart. So doon lamang dapat dadaan yung mga tubig baha at hindi na siya kumalat at maninira ng mga lupa, agricultural lands, commercial residential lands. Doon na siya confined. Ang Lower Agusan Development Project ay sumasakop sa 14 na barangay ng Butuan City. At dahil sa pagkakagawa nito, mapoprotektahan na ang 9,400 ektaryang lupain ng lungsod at ang 260,000 residenteng naninirahan dito. Malaking tulong talaga yung flood wall na yon dahil nagmula ng andyan na yan, wala na kasi kami binabaha dito. Kahit kunti lang ang ulan, binabaha na talaga kami. Ngayon, malaki na ang kakaiba. Mahirap walang trabaho, walang pagkain dahil mahirap ang trabaho malalim ang tubig dito. Hanggang baywang minsan hanggang sa liig pa. Lalo na noong taon hindi pa na simento ang mga kalsada namin dito. Wala pang flood wall. Halos mga 2/3% of Butuan City is flooded. So, ganun ang nangyari noon sa wala pang flood wall. Yung mga baha na nakaraan dito, meron tayong mga baha malalaki 1960s, 1982, sinundan ng 1999, saka meron tayong 2006. Pero sa ngayon kasi meron nga tayong problema sa climate change. Ito mga baha na ito, maaring ang space of occurrence, maaring medyo madalas na sila. Noon kasi take to 20 years ang ating in-expect na babalik yung mga baha na yan. Pero sa ngayon siguro mas lalong madadalas dahil sa climate change. So ngayon itong project na ito, natapos na natin since 2007, complete na itong phase 1 at saka phase 2, meaning natapos na yung dike, concrete wall sa both banks of the Agusan River. Medyo masabi natin na tayo mayroon ng paghanda o kahandaan sa maaring mga problema na mangyari dala ng climate change. Patuloy na gagawin ng pamahalaan ng ganitong mga proyekto. Matiyak lamang na maiiwasan na ang pagbubuwis ng buhay at kinabukasan. Ngunit sa kabila nito, inaasahan din ang kooperasyon ng lahat sa patuloy na pagkalinga at pangangalaga sa ating inang kalikasan. Natapos na naman ang isang episode na nagbibigay kaalaman sa iba't ibang proyekto at programa na isinusulong ng ating pamahalaan. Samahan niyo kaming muli sa susunod na episode dito sa The Working President. Muli ako po si Julina Magdangal. Magandang araw po sa inyong lahat.